So guys, yung pag-adjust ng ng pressure switch, binuksan ko na siya. Bali, meron siyang dalawang spring dito. Isang malaki, tapos isang maliit. So itong malaking to, um, yung kinokontrol nito yung pag-on and off sa parehas. Ito naman, ang kinokontrol lang nito is yung pag uh, shut off or pag-off ng motor. So bali ganito kasi yung mechanism niya. Ito, kapag tinaas mo yan, pag tinaas yan, mag-off to. So aangat yan. Ayan, pag tinaas ko to, narinig nyo nag-click. Ayan o. So wala na siyang contact. Ito, wala nang contact, so mag-off yung motor. Ngayon, para mag-on yan, ito yung magpipress, yung spring na to. Yan. Siya yung magpipress. So kung hihigpitan nyo ito, clockwise, hihigpit yan, bababa. So, the more na hinigpitan nyo yan, the more na mas malakas na pressure ang kailangan nyo para iangat nyo siya. So, ibaba natin. I-press natin siya pababa. Mag-on yung motor. Ito magdidikit yan. Yan, magdidikit yung mga terminals na yan. So, may contact, may kuryente, so mag-on yung motor. Yan, didiinan ko tong spring. Pansinin nyo. So, yan, nag-on. Ngayon, kung gusto nyo mas malakas yung pressure, mas mataas yung aakitan nyo ng tubig, so dapat medyo mahigpit to. So, depende yan sa PSI. Yung standard na settings ng mga ganitong pressure switch, ang standard nito is 40-20. Pag na-reach niya yung 40 PSI, mag-shut off siya. Pag bumaba yung pressure, umabot ng 20, turn on naman siya. So, bali itong nandito, yung maliit na to, yan yung nagpipigil dito sa metal na to. Ayan o. So, pag inangat mo yan, dito yan siya babangga. Sa maliit na spring na yan. Dito yan sa babangga. Kaya kung hihigpitan mo to, mas malaking pressure ang kailangan mo para umangat siya. Umangat siya ng tuluyan hanggang sa maghiwalay itong mga terminals na to. So, mawala yung contact. Ayan. So, ito yung mag-set ng parang stop. Kung hanggang saan pwede mag-stop tong metal na to. So, kailangan ma-reach na yung point na magka-unlock itong terminals na to para mag-shutdown yung motor. Ngayon, kung mahina yung pressure galing dun sa pressure tank at hindi niya kayang isagad to, ang tendency niya, tuloy-tuloy yung motor. So, ang tendency mag-overheat yung motor kapag hindi siya nag-shutdown. So, kailangan nyo i-adjust ito. Luwagan nyo siya para enough yung pressure na kayang
i-shutdown yung motor. Bali, ito yung nasa ilalim guys. Ito yan. Ito yung nagtutulak. Itong bakal na to. Nandito yan sa ilalim. Tapos, merong rubber. Ito. So, ito yung nakatakip dito. Yan. So, kaya siya na pupush pataas. Itong rubber na to, ito yung pinupush ng pressure galing din sa pressure tank. Ayan, kapag na-push yan, aangat siya. Aangat yung metal. At ang tendency, iaangat niya to. Itong part nito. Yan, iaangat niya yan. Yan. Aangat niya yan. Tapos, pag bumaba yung pressure, itong spring naman na to ang magpupush pababa. Yan. Para mag power on yung motor. So, ito yun guys. Yan. Kaya kung may problema ito, or ito, at hindi napupush yung pressure ng maayos, ito kasi dito dadaan yung pressure. Tapos mayroong butas dyan. Yan lang yung butas niya. Isipin niya, ganyan lang kaliit na butas para mag-push nitong yung part na to. Siya yung magpupush nito. Kaya kung mahina yung motor mo at hindi kayang i-push to, tendency hindi tataas yung pressure doon sa tank. So hindi mo ma-reach yung 40 PSI. So ang gawin mo doon, babaan mo yung pressure, yung settings ng pressure. Instead na 40, kung hanggang anong kaya lang ng pressure ng tank mo, 30 PSI. So yun yung gawin mong maximum na taas ng pressure. Tapos ang turn on, gawin mong 10 or 15 PSI para mag power on siya. So ganun lang siya guys. Yan. Kaya kung may singaw yung mga pipe or may luwag na fittings, tingnan nyo. Kasi yun din yung isang cause kaya hindi enough yung pressure na nanggagaling din sa pressure tank. Kaya ang tendency, malfunction din yung pressure switch. Ayan. So, bali dito sa wiring guys, ang iiwasan nyo lang is yung magkaroon ng direct na contact yung galing doon sa source. Halimbawa, itong dalawang terminals na to, sa side na to, huwag nyong pagdudugtungin na yung source dito at saka dito. Kasi yung tendency nyo, magkakaroon ng contact, mag-short. So, mag-spark yan. Sasabog yan. So, ang wiring talaga is, pwedeng dito, yung source, galing dito, dito sa kabilang gilid. Tapos yung motor nyo, yung wiring ng motor nyo, yung kabila naman dito at saka yung katabi niya sa gitna. Or pwede ring baliktad. Dito yung motor, dito yung source ng kuryente. Or pwedeng alternate.
ito yung source, saka dito, tapos yung motor, ito, at saka ito. Basta't iwasan nyo lang na mag short yung source dito at saka dito, tapos dito. Kasi ang terminal naman na to, ang mahalaga lang naman dito is yung flow ng current, ng kuryente. Alternating naman yun. Hindi naman to DC. So okay lang na magkakaiba. Ayan. Kasi kapag nawala naman na yan ng contact, mag-off na yung motor. Yan, tulad yan. Okay. So yun lang guys. Kung may questions kayo, lagay nyo sa comment section. Try ko kung kaya kong sagutin about sa pressure tank, sa pressure switch, saka sa gauge, pressure gauge.